Ito na po sina engineer. Gamit natin yung sasakyan ni Dimple. Maliit pero pasok po dito. Yan, kinakabit po nila yung ating pang sukat. Yan po ang Agos River. Ito. Pakaganda po niyan ngayon. Hanggang dun po ito sa dulo, siguro mga 2 kilometers po. Puro ganto na, meron po tayong mga cottages. Mapupuno po ito ngayong month na to. Ganito naman po kasi kalinaw yung Agos River. At saka ang kagandahan po niya, kahit ando ko na sa bandang gitna, hanggang tuhod pa lang siya. Yan, malawak, linaw. Galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nung time po kasi na nag-vlog po tayo dito, yan na nga po yung nagkataong ito'y malabo. Kasi nagagawa po ng windmill doon sa may Tanay. So binubuldos nila yung lupa. Kaya nung time na na-vlog natin to, nagkulay brown to. Nung natapos naman at hindi na sila nag-construct ng road doon, tapos na po siguro, back to normal po siya. Yan po talaga ang tunay na kulay niya. Meron pa pong ito na nagbublo kapag ka po nalinis na po talaga. Kasi yung ibang, yung ngayon po parang may lumot pa yung ilalim niya eh. Yan po ang ating gamit. At puntahan po natin to. Saglit lang po ito na sukat. Mayroon na siyang may mga muna po dito. Yung nung una pa, nung sa seller pa po ito na sukat. Ngayon po pasukat na ito ng makakabili. Tignan nyo po, napakalinaw. Ito po yung pwedeng i-construct na road para makarating po dyan. Nung sa video ko naman, vlog 292, ito po yun. Lagay ko po yung link ng video dito sa description. Ang nakakatuwa po dito, ang seller po natin nasa ibang bansa po, sa California. At ang naging buyer naman po nasa California din. Yan, kaya po gumawa ako ng group chat. Magkausap po sila, magkikita na lang po sila doon. At uuwi po si sir, yung pong ating mismong seller, kasi siya po yung nasa titulo at wala naman siyang SPA doon sa kanyang mga anak na iniwan. Kaya obligado dito po uuwi siya within this week para mag-sign doon sa DOAS. Ang kailangan lang po dito ay patibayin yung ito pong part na to. Since ito naman po unlimited po yung pang-recrap natin dito, wala pong problema dyan. Kung dito rin lang natin gagamitin para lang hindi siya kainin ng Agos. Kasi ito pong lupa na to ay titulado. Ito na po siya. Yan, naka-elevate siya. Ayan, doon sa ka nag-park? Kayo po caretaker dito. Ito po ang ating caretaker pala po dito. Nandito na siya kasi nakita niya kami. Ang isa nandyan. Ay, ito na pinili niya. Itinaas ko kasi ako kasama dito magsusukat dito. Survey.
Hindi ko linagay sa kanto kasi baka maglandslide dyan. Oo, lang. matatapon. Yun inurong ko. Pwede naman. Yun inurong ko. At least alam natin na mayroon lang siyang Pinakadulong nyog. kasi may estimate pa po ito eh, no? Oo. Pinakadulong nyog nandiyan sa puno. Kailangan mahanap nila yung muhon kahit hindi ituro. Pero at least pag tumugma, ayun na nga ang ano doon. Hindi pwedeng gayahin lang. Pero po magagaya pag nakuha yung tama. Yan. Ito po yun. Yung front. Makikita po natin na may elevated naman siya. Siguro mataas to. Ilang feet din. Kahit tumaas po yung agos, yung iba po kinakabahan na baka maaaring mangyari, pero siguro hindi ganun ka laki yung porsyento na ito ay maabot dahil malawak naman eh, tsaka doon po papunta yung agos. Kung dilubyo rin po talaga, ayun, maaari ganun, pero hindi na po siguro yun, mababa yung porsyento kasi dito po naman may mga kabahayan na rin pati dito. Ang maganda po nito, hindi ko lang po alam, tumagal to ng 7 months sa vlog natin na naging available. At ngayon lang po siya nagkaroon ng sure na buyer. At sabi nga po ay nasa right timing din. At gustong gusto po nung ating buyer yung property. At mabilis po silang nagkasundo nung ating seller. Kaya po perfect timing dahil napakaganda po. Sulit itong property na to. Sa 2,000 square meter mahigit. May mga niyugan kasi maraming pwedeng gawin dito. Doon po maglalagay ng mong rest house. Ito po pwedeng lagyan ng mga cottages. Tingin ko po hanggang dito siya. Boundary. Kasi ito po ay ano na, medyo madamo. At ito po yung malinis na bahagi. Ang kagandahan po, nandito yung pinaka caretaker niya. May reference po tayo na pagkukunan kung saan yung muhon. Pero sabi nga po natin, kaya po tayo nagbe-verify ng lupa. Kung iba't ibang geodetic yan, kung tama at accurate po yung sukat, hindi po maliligaw. Ngayon, kumpiyansa naman po tayo dahil yung ating geodetic ay meron pong kadastral. At sila po yung nakuha din nating mga magsusukat dito sa parte ng barangay ng Pisa, General Nakar. So tama naman yung kanilang mga sukat dyan. Ito napakaganda na property. Napupunta po talaga dun sa mga tamang tao. At sila sir at ma'am na nakakuha po nito. Congrats po. At maraming salamat po sa inyong pagtitiwala dito sa ating YouTube channel. At magmi-meet po tayo pag uwi nyo po dito. Salamat din po sa ating seller, kay sir, na nasa California din po siya. At dahil tumawag lang po siya sa akin para, sabi niya, subscriber ko po siya sa ating channel. Hindi ko pa siya na-meet in person. Tapos nagsabi po siya na i-vlog ko nga daw po tong property niya dahil gusto niyang ibenta. So pinuntahan po natin to. At yun, maganda naman. Diyan na po yung kalsada. Kaya po rinig na rinig yung ugong na sasakyan. Aakyat lang po ng konti dyan. Ay ano na po, nandyan na yung National Highway, yung dinaanan ko kanina. Yan o. Kaya kailangan lang po dito ng construction ng road. Tsaka po yung pong kakausapin na meron ditong madadaanan. Kapiraso lang naman po siya.
pero importante merong maayos na pagkakasunduan. Kasi kung ito po ay malalagyan ng kalsada from National Highway, isang baba lang siya, kahit po daang tao lang po pwede. Kung lalagyan po siya na makababaan sasakyan po pwede rin po, kaya lang ay i-slant lang po ng yung kalsada. So ay importante po ma-secure namin muna itong boundary ng ating kinukuha dahil titulado. May technical description po siya. At galing siya sa mother title na hinati. Nagkaroon po ng approved plan yung una. Ngayon po ay relocation. Para po doon naman sa approved plan na meron hawak tayo ngayon, yung ating seller. So yun lang po siguro, mamaya i-update ko po kayo kung saan namin nailagay yung mga muhon. At kumpiyansa naman po ako na kung ano yung muhon ngayon dito ay nandun din halos yung muhon na mailalagay natin. Makikita ito ng ating geodetic. Kailangan po magtugma parehas sa ground. Napaka-importante po nitong unang step bago po tayo mag-proceed doon sa ating final DOAS. Then after po nun, kami na rin po yung magta-transact para po doon sa transfer ng title uli nito doon sa makakabili. Kami po ang magpoproseso ng capital gain para sa pagnunotaryo ng lahat ng dokumento, pagkuha ng tax clearance at pag-submit sa RD hanggang sa makuha po yung TCT title na nakapangalan na doon sa nakabili. Sa ngayon po ay kukunin po nila to, yung pinaka titingnan nila doon sa data. The best po itong property, ganda. Doon po sa ating mga viewers, salamat po sa inyong pag-subscribe. Mas maganda po na nakasubscribe po kayo para po doon sa mga susunod namin mga i-upload ay mas updated po kayo. Patulad nga po ng ating na-accomplish dito. At yung seller at buyer ay parehas nasa abroad. Pero ang kagandahan, nagtugma nga po. Parehas po sila ng bansa kung nasaan sila ngayon. Pero dahil napakalaking tulong ng social media kumpara dati, napakabilis po ng naging usapan dahil meron po tayong Messenger, Viber, WhatsApp. Yan po yung naging isang tulay. At lalong-lalo na po itong ating YouTube. Naging tulay po siya para makita ng bibili yung ganito kagandang property. At naging tulay din po siya para maipakita doon sa bibili, nung nagbibili, nagbebenta yung kanyang property. At pag may mga ganito pong pagkakataon, napakalaking achievement po sa atin dahil merong nagtiwala at meron pong nakagusto doon sa ating ginagawang pagbibideo. Napakalaking bagay, nagkaroon siya ng kabuluhan pagka nasosold out. Marami po yung nagme-message sa atin na mga nagpapahanap din ng mga property. Hindi ko po kayo nalilimutan. Iisa-isahin po namin yan. Minsan nga po ay kailangan talaga mag-double time kami sa paghahanap ng inyo pong mga gusto. Yung iba po kasi natatabunan dun sa aking WhatsApp Viber, kaya much better po na mag-message din po tayo para nare-remind din ako doon sa mga kailangan ko talagang ma-priority. At yung trabaho po kasi natin lumalawak. Kami na po yung nagtatransfer, kami po yung kailangang
umaktwal katulad po nito sa survey. Importante po yun, kailangan alam ko yung boundary at saka po yung sa pag-transfer naman kami rin po tututok. Ang isa pa po sa medyo ano sa ating trabaho, yung tayo rin yung nag-e-edit ng mga video, kaya tuloy-tuloy po yun. Kahit medyo natatagalan minsan yung pag-upload, tuloy-tuloy po tayo at may mga kasunod po tayo mga transaksyon na dapat tapusin. Pantayanan lang siya. Maginhawa po yung lugar. Mainit sa labas pero dito hindi mo po mararamdaman yung init dahil puno ng niyog. Siguro kung magtatanim po sila sir ng iba pong fruit bearing dito, maaaring magbawas po ng mga coconut dahil sobrang dikit-dikit siya. Kahit na ito ay productive, mas nakakatulong din po kasi sa niyog yung maluag yung kanilang surrounding, yung pong paligid. Pero since ito tatayuan po ng structure, maaaring doon magiging ano po, magagamit talaga yung buong kabuuan niya. Kailangan lang magbawas kasi kung halimbawa nga po maglalagay ng rest house, hindi naman pwedeng itong part na to hindi tanggalin kasi maaaring maka-aksidente yung puno ng yung bunga. Sa palagi ko po ay ito yung pinaka boundary niya na kasi nga po may barbed wire tapos hanggang doon sa part na yon. Ito po sa mga ganito pong river na malalaki, Agus River, ang isment po natin dito ay parang katulad sa dagat, kaya po siya may allotted isment na 20 meters. Makikita natin yun naman pong isment na yun ay hindi naman ibig sabihin hindi natin siya magagamit. Kumbaga sa structural, huwag mo na siyang ilagay doon kasi yun po ay allotted po siya para dito sa river. Kumbaga para sa dagat, ganun din. Ang gagandahan po yung isment dito, katulad po ng mga nandun sa cottage na yon. May ilan po dyan na bumili ng property 100 square meter lang, pero yung isment na nagagamit nila almost nasa 1,000 plus. Hindi naman sila nagtayo ng structure. I mean po na nagagamit nila is nilagyan nila ng cottage, tapos floating cottage. So kung tapat mo yun, napakalaking advantage po nun. Kaya po naman yun ang kagandahan. Mayroon lang pong batas, pag isment hindi mo siya pwedeng tayuan ng anumang structure maliban kung kubo lang katulad po nito, baka maaari. At isa pa po, kung lalagyan natin ng pampatibay ito na recrap, maaring payagan din naman. Siguro kailangan lang ng kaukulang permiso nang gagaling sa munisipyo o sa DNR para ito ay isa rin lang pong paraan para maproteksyonan natin yung property na titulado na ibinubuwis natin. Yun lamang po. Nasa maayos po lahat na proseso yung dapat nating gawin. Sa ngayon po ay ano na po nila yung data na engineer. Mamaya po siguro ibibideo ko kung saan siya tumugma yung mga muhon. Yung ating pong engineer ay bata pa. Yung kanya pong girlfriend ang si Ma'am Kate Inyohosa. Yan po yung engineer, tsaka ito naman si Sir. Tapos po yung kanyang tito, dalawang tito. Marami silang engineer sa pamilya, kaya naging advantage po sa atin. Dumadating sa punto na pag kailangan natin yung kanilang serbisyo, mabilis po silang nakakarating. So nag-stick na po tayo sa kanila dahil may opisina sila dito sa Real. Malaking bagay po yun. Tapos
nakakapagpag-global map po tayo sa kanila. Kumbaga po, pag sinabi ko, engineer, saan po kaya located to? Ibibigay ko po yung technical description. So hahanapin niya po doon sa record nila yung cadastral map. Sa pamamagitan po ng pag-global map, na ilalapat po siya sa actual, kahit po dito pa lamang sa mapa ng Google Earth ay nailalapat siya. So nakikita natin yung mga possibility na kung saan malapit yung property na nilolocate natin, kung yung kalsada, yung mga landmark. Malaking bagay po yun. At yun lang po siguro sa ngayon. May mga upload po ako na magmula doon na kami pumunta dito. Kung gusto niyo pong mapanood yung mga ganon, lalagay ko na lang sa playlist. Yun po ay mga iba't ibang information, kasi isa lang naman po yung content natin, yung paghahanap po ng farm na mga binebenta. At isinasama na po natin sa content natin is yung mga activity kagaya po nito, para na-update po yung ating mga viewers na isa po sa pwede nating ibigay na serbisyo ay yung pong mga ganitong bagay. Dahil yun naman po ay aming talagang kailangan gawin, yung pag-relocate. Yan. May signal po dito. Yun lamang po. Salamat. Tawag.